Josephine and Jemerson Erese and family, Soroco and Carolina May Bautista, Steve and Katrina Fortuna, and Emma E. Cabrillas. Magsitayo po ang lahat at sa saliw ng koro ay sama-sama nating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kapistahan ngayon ng exaltation of the cross, pagpaparangal sa banal na krus. Tunay ang ating Panginoon ay butihin, siya mapagpatawad, mapagmahal at maunawain Diyos. Muli niya tayong inanyayahan bilang paghahanda sa pagdiriwang ng ating kapistahan, ika-10 anibersaryo sa 16 ng buwan ng Setyembre. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Ikaw lamang
tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo yung bugtong na anak ay magkatawan tao at ipamalas sa amin na larawan na iyong kabanalan. Ipagkaloob mo, hinihiling namin na sa aming pagpaparangal sa larawan ng kanyang banal na mukha, kami makaisa niya sa misteryo ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan, upang kami makarating sa walang hanggang pagkasumpong sa kanyang dakilang mukha na may kagalakan sa muli niyang pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo, iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkaing ito." Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinumang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot ng Panginoon, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sinumang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo ay aawitin. Salita kong binibigkas, itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Tatapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot
Pagkat siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yao'y pagkunwari, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari katak sila. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniknuhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalatay sa Kanya ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang Kanyang bugtong na anak
upang ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kahapon po hanggang ngayon ay pastoral visit sa San Roque Parish Catholic Church. Ang ating lubhang kagalang-galang obispo, Roberto C. Malyari, ay magmimisa mamayang 5:30 doon sa simbahan ng parokya ng Quiapo. Kanina pang umaga, nagkaroon po kami ng usapan o colloquium. Nagpaalam po ako sa kanya, sabi ko, Bishop, ako po ay makikipananghali kay Father Mako. Birthday po niya ngayon. At pagkatapos po ay magdiriwang na ikawalong araw na nobena sa Immaculate Conception Parish Shrine of the Holy Face of Jesus of Manopelo. Alam po ninyo, nito nakalipas na mga araw, madalas na napupunta niyo lingkod sa ating bahay dalanginan. At kapag nagpupunta po ako rito, pinipicturean ko po yung simbahan, malinis ba, maayos ba, pinadadala ko kay Father Richard. Kaya Father Richard, ngayon, nang makita ko ang ating simbahan, yung dating 9.92 na binibigay na grade na inyong lingkod in a scale of 10, 9.97.6. Ibig sabihin na kaya mataas po. Palakpakan po natin, malinis ang ating simbahan. Kasi po, at random na nagpupunta niyo lingkod sa mga iba't ibang simbahan. Kasi isipin niyo mabuti, meron po mga simbahan, babanggit na po ako ng diocese, doon sa Tarlac, sa diocese ng Urdaneta, mukhang hindi po imaabot sa 9 ang kalinisan ng kanilang simbahan. Kaya ko po ito ginagawa para maging inspiration para sa mga parish priest na talaga magkaroon ng malinis at kaaya-ayang simbahan. Isang simbahan po sa diocese ng Tarlac ay binigyan ko po ng 10. Aling simbahan ito? Yung Our Lady of Peace, doon po sa La Paz, Tarlac. Pag magawi po kayo doon, meticulously clean, malinis po. Minsan, nadaan po ako doon, nakita ko yung parish priest at yung kanyang katuwang na pari na naglilinis ng simbahan kasama yung mga laiko. Kaya napakaganda talagang tingnan kung ating simbahan ay malinis. Pinili po ninyong lingkod na ngayong September 14 ang maging misa kasi next year, yung 14, kapistahan ng pagpaparangal sa krus, September 15, Our Lady of Sorrows, tapos September 16, anibersaryo ng pagdating ng imahe ng banal na mukha ni Jesus dito sa ating parokya. Sa dinami-dami po ng nice i-share na nilingkod, pipilitin ko po na sa loob ng 9 minutes ay maibahagi sa pamagitan lamang po ng kapirasong papel na ito ang homilia sa araw na ito. Kasi sabi po ni Pope Francis, kung kayo'y mag-homily, 8 minutes lang. Kasi yung first 5 minutes, nakikinig pa yung mga nagsisimba. After that, yung iba, inaantok na. 7, 8, 9. Pero naniniwala naman ako, kahit na 9 minutes times 3, 27 minutes, naniniwala ako na makikinig at makikinig kayo sapagkat ibabahaging ito, yung iba'y replay na lamang. Kaya lang, kahit na replay, mari nating makalimutan. Maraming taon na ngayon na nakalilipas, 1981. Naku, Father, 1981. Ngayon ay 2024. Ang yung lingkod ay parish priest doon sa bayan ng Rizal. Doon sa harapan ng terminal ng Baliwag, sa Kabanatuan, ay mayroon isang lalaki, nakaputi ng damit, at nakaitim ng pantalon, at nakitim ng sapatos. May hawak-hawak po siyang megaphone, at magugulat ka na lamang, kasi bigla siyang sisigaw, "Magsisi na kayo! Sapagkat malapit na ang katapusan ng daigdig, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya kay diyang bugto na anak upang sino mang sumampalatay sa Kanya ay huwag mapahamak kundi bagkus magkaroon ng kaligtasan." John 3:16. Tinatandaan ng mga nakikinig, John 3:16. Nilurok nila,
tinayaan nila sa huweteng. Ang lumabas, 4:17. Kaya huwag po ninyong tatayan yung John 3:16. So nakakatawag pansin. Hindi ko po alam kung Katoliko siya, pero kahit na 33 years na nakalipas, ito ay nakatuon pa rin sa pansin ng inyong lingkod. So naghahanda tayo sa kapistahan ng banal na mukha ni Jesus. At gustong-gusto ko po magbahagi. Kanina nga pong umaga, nagkaroon po ng kolokyo, may inyong lingkod. Ting kinokolokyum po ako na obispo, kinakabahan po ako. Kasi po noong February 15, 2001, dito pa po ako. Nakolokyum po ako na obispo. At makalipas po ang kulang-kulang 2 buwan, nalipat po ako sa Nampik 2. Ito po kasi Nampik 1, yung kuya po Nampik 2. Kanina po kinilokyum na naman ako. Kinakabahan na naman ako. Ang lipatan po 2025. Baka na maaga. Sa loob-loob ko lang po yan. Kaya kinakabahan po ang inyong lingkod. At ang sabi ni Bishop, Father Bonnie, kapistahan pa lang ngayon. Wala pa po 3 minutes yun. Ano bang isi-share mo doon sa mga nagsisimba sa kuya po? Ito po, Bishop, narinig na niyo ito pero hindi pa pala naririnig. Merong isang binata na bigo, nasawi sa pag-ibig. So, forlorn siya. At dahil siya nasawi sa pag-ibig, meron silang puno ng niyog. Itong binatang Pedro pumanik doon sa taas ng puno ng niyog. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, mga barkada, Pedro, bumaba ka dyan, marami ka pang makikita na magagandang dilag. Hindi. Kahit anong gawin ninyo, hindi ako bababa. Yan taas-taas ng puno. Ay, nagpunta sila doon sa hepe na pulis. Hepe, may problema po kami. Ano yan? Sabi ni hepe, si Pedro, ayaw bumaba ang taas-taas. Hindi daw sa bababa doon. Ako ang bahala dyan. Sabi ni hepe, may baril si hepe. 45. Ay, Pedro, pag hindi ka bumaba dyan, magpapaputok ako ng 6 na bala, mabibingi ka, mahuhulog ka dyan. Hindi ako bababa dito. Bang, 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 bang. Hindi bumaba. Nako, malaking problema. Ay, nagpunta sila sa hepe ng bumbero. Siguro may magagawa ito, sabi ng mga tao. Hepe, si hepe ng pulis hindi napababa doon si Pedro. Baka matulungan pa niyo. Sige, dadaling ko yung fire truck. Kaya dinala niya yung fire truck at tinutong doon. Pedro, itong tubig na ito, malakas ito. Pag hindi ka bumaba dyan, bobambahin kita ng tubig. Hindi ako bababa dito. Sa madaling sabi, binombo siya ng tubig, naubos si Santangke, hindi rin napababa si Pedro. Naku, desperado na yung mga tao. Nagpunta sila doon sa pari. Sabi, Father, may problema po kami. Anong problema? Yung po kasing si hepe, hindi napababa si Pedro doon at yung hepe din ng bombero hindi napababa. Akong bahala dyan, sabi ng pare. Kumuha ng gulok yung pare. Hawak-hawak, tumayo doon sa harapan ng puno ng niyog. Alam po ba ninyo, bumaba si Pedro? Nagtataka yung mga tao. Father, hindi naman po kayo nagsalita. Gumanon lang kayo, nag-cruise lang kayo. Bumaba na. Kasi nakuha ni Pedro yung mensahe ko. Ano yung mensahe? Pag hindi ka bumaba dyan, puputulin ko yung puno. Kaya bumaba si Pedro doon. So, nagko-cruise tayo. Napakahalaga, hindi ba? John 3:16, kapag tayo nagko-cruise, ipinaalala sa atin na merong namatay once and for all doon sa krus. Pagkamahal ng araw, meron tayong mga pabasa. At pinanonood natin na isa sa epic movie ni Mel Gibson. Yung original movie na ito, The Passion of the Christ, Hebrew. Ang sabi ng mga taga-Hollywood, hindi kikita yan. Sino nga makukinig dyan sa Hebrew na yung pero ginawa niyang English. At yung isang bahagi doon sa pelikulang The Passion of the Christ, gadambuhalang luha ay bumagsak sa lupa. Ang luhang ito ay nagmula sa mukha ng Diyos. Sapagkat ibinigay niya kanya kaisa-isang butong na anak para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ganon tayo kamahal ng Diyos na hindi niya inilantala ng kanyang anak ay maparusahan na tulad ng isang kriminal na ipako sa krus. For God so loved the world. Kaya nga, kung minamahal natin ang Diyos, dapat ito'y nakikita sa pagmamahal natin sa kapwa. Doon naman sa Les Miserables, yung huling bahagi doon is to love another person is to see the face of God. Marami na tayong alam hinggil sa krus ni Kristo. Pero kung mahal natin
daigdig, dapat maunawaan din natin na kung ano ang meron sa daigdig, minamahal natin. Si Pope Francis, alam po ninyo, mag-88 na po siya sa December 17. We can never tell at his age na 88, baka 1 or 2 years, may awang poon kung di siya magre-resign o anumang mangyari, hindi po natin maiwasan na siyempre tumatanda na po si Pope Francis. Kung abutin po siya ng 100, buhay pa tayo, praise the Lord. Meron siyang huling aklat, matagal na, Laudato Si. Ano tong Laudato Si? Praise be. Our common home, itong daigdig, hindi nyo ba napapansin na ang dami ng mga trahedya na nagaganap sa atin, super lakas ng bagyo noong 2013, si Yolanda. Dumating si Pope Francis dito almost 2 years after kasi kahit na hindi siya dumating after di bagyo, dumating siya rito upang ipakita niya ang kanyang solidarity sa atin. Alak. Sino ba umiinom dito ng alak? Magtaas po ng kamay, wag pumahiya. Ayan. Kami po mga pare umiinom ng alak. Matanong ko lang po, sino-sino po ba mga hindi taga-kuya po? Ayan. Yung hindi taga ng Pikuan. Taas nga pong kamay. Yung mga hindi taga ng Pikuan. Ayan. Welcome po kayo. Ito po kasi ay hindi lamang para sa mga taga ng Pikuan, kundi sa lahat po ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus. Alak. Ano ba ibig sabihin ng ata? Ating linangin, ating kalikasan. Ang dami na nating nangyayari sa daigdig. Meron tayong global warming, climate change, pagbaha na napakarami. Kamakailan lamang bumaha sa likab. Isa sa basin pagka bumabaha. Merong araw tayong tinatawag na wow, siga. Yung mga teachers, alam nila, meron silang logo sa school, wow, siga. Ano yung wow? War on waste. Basura dapat itapon sa wastong lugar. Siga. School in a garden. Kag-aya-ayang tingnan kung ating paaralan ay nasa garden. Kaya nga, we call this earth our home. At ano naman yung home? Happy on my existence. Happy on my earth. Tayo naninirahan dito sa ibaba ng lupa, kaya dapat lamang na gamitin natin ang ating kakayanan na mapangalagaan ang ating kalikasan kung gaano minahal ni Jesus ang sambayanan, gayon din naman na tayo dapat mahalin ang sanlibutan na ating tinitirhan. Kaya nga, ginigilit minamahal ko mga kapatid sa ating pananampalataya, harinawa sa pagninilay-nilay natin. Ngayong ginugunita natin ang pagpaparangal sa banal na krus, maalala natin na merong namatay once and for all sa krus na yon para tubusin ang bawat isa sa atin. Minamahal ko mga kapatid, patuloy tayong mahalin ang ating kapwa. To love another person is to see the face of God. Pagka minamahal natin ating kapwa, nakikita natin ang mukha ng Diyos. Holy face of Jesus, have mercy on all of us. Manatili po tayong nakaupo. Ngayon po ay masasaksihan natin ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng Samahang Ministry of Cantors at susundan ng pagpapanibago ng lahat ng miyembro nito. Tinatawagan po si Mrs. Melissa Ledesma, ang Pangulo ng Samahang Music Ministry. Tinatawagan ko si Kenneth Saldon, Ella Rimay-Niegos, Maria Victoria Tagadtad, Frida Labugin. Minamahal naming Kura Paroko at Rektor, Reverendo Padre Richard P. Lagos, kagalakan ko pong inihaharap sa inyo at sa ating sambayanan ang mga kapatid nating lingkod dambana na humihiling ng pagbabasbas at pagsusugo mula sa ating inang simbahan bilang mga lingkod dambana na bumubuo ng Ministry of Cantors upang higit silang makapaglingkod sa Diyos at sa sambayanan. Mga kapatid kong hihirangin at isusugo bilang
mga cantors ng ating shrine, ng ating dambana, maging huwaran nawa kayo ng pagiging tapat na Kristiyano sa inyong pananampalataya at pag-uugali sa pamamagitan ng pag-awit at paggabay sa sambayanan ng Diyos sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-awit lalo na sa banal na misa. Pagsumikapan ninyong maging banal sa pamamagitan ng isang tunay na debosyon sa sakramentong ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Bilang mga cantors, tandaan ninyong mga alagad kayo ng sakramento ng isang banal na pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang sariling katawan at dugo para sa ating kapakanan at kaligtasan. Ang inyo nawang paglilingkod bilang mga cantors ay maging tunay na larawan ng inyong pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Magsiluhod kayo para sa panalangin ng pagtatalaga. Ako si Melissa Lidesma, ay buong puso at malayang nagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa Kanyang sambayanan na maglilingkod ng tapat sa tungkuling nakaatang sa akin bilang lingkod dambana. Patnubayan nawa ako ng Panginoong Diyos sa kapangyarihan ng banal na mukha ni Jesus at sa tulong ng Mahal na Birhen, ang Immaculada Concepcion, sa pagsasakatuparan ng aking tungkulin sa abot ng aking makakaya. Amen. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama na siyang pinagmumula ng lahat ng biyaya, basbasan mo ang aming mga kapatid na hinirang bilang mga cantors ng dambanang ito. Naway magampanan nila ng buong tapat ang mga tungkuling nakaatang sa kanila bilang iyong mga piniling lingkod sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, tanggapin natin ang mga cantors sa ating parokya sa pamamagitan ng masigabong palakpakan. Ngayon naman po ay ating gaganapin ang pagpapanibago ng mga dating tagapaglingkod ng dambana ng ating parokya ng Parish Music Ministry. Hinihiling sa mga magpapanibagong tagapaglingkod na lumapit sa may harapan ng dambana. Mga minamahal na tagapaglingkod sa ating dambana bilang bumubuo ng music ministry, hinihiling ko ngayong sama-sama ninyong muling italaga ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Muli magsiluhod kayo at panibaguhin ang inyong pagtatalaga bilang lingkod ng ating dambana. Manalangin tayo.
Amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak na si Jesucristo upang maturuan kami ng pagsambang lubos na nakalulugod sa iyong harapan. Hinihiling naming basbasan mo ang mga lingkod naming ito. Patuloy mo silang samahan at gabayan upang higit pa nilang pagsikapang mapabuti ang tapat na paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng pag-awit sa iyong dambana at sa mga pagdiriwang. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bilang muling pagtanggap natin at pagbati sa kanila, pasalubungan natin na masigabong palakpakan nating music ministry. Magsitayo na po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo sa Diyos Ama na nagmahal ng labis sa mundo. Kaya't binigay ang kanyang bugto na anak upang mamatay sa krus para sa atin. Ating itutugon sa pamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway magpatuloy sa paglaban patungo sa tagumpay sa ilalim ng bandila ng krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga mamamayan ng ibang bansa at kultura, naway makatagpo ng kalayaan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristong itinaas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nangangailangan ng habag at pagpapatawad ng Diyos, naway makatagpo ng pag-asa sa krus ni Kristo bilang daan sa kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makita sa krus ni Kristo ang pag-asa sa lubos na paggaling at panunumbalik ng kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng 10 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha sa ating dambana, naway sama-sama tayong kumilos sa pagpapalaganap ng debosyon nito upang sa pamamagitan ng banal na mukha ay maranasan natin araw-araw ang pagmamahal ng Diyos at patuloy na umasa sa Kanya sa kabila ng mga nararanasan nating krisis sa kasalukuyan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga nahihiya
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo kami. Iniling namin na sa aming pagkatunghay sa banal na mukha ng iyong anak, si Kristo ang aming Panginoon nag-alay ng kanyang sariling buhay bilang handog ng pagkakasundo. Ipagkaloob mo kami tulad niya ay makapag-alay ng aming sarili sa iyo bilang sakripisyo, alang-alang sa iyong kapalit kadakilaan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. itaas sa Diyos ay inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw'y aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ipinakita niyan siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ng katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangambat takot na maalagad sa magaganap sa krus. Dito inilahad niya sa kanyang sambayanan na magliliwanag ang kanyang pinangunguluhan. Kaysa na mga anghel na nagsisiag na papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ni Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos sa hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay namatay. Si Kristo'y nabuhay.
ginagawa namin ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya't iniaalay namin sa tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagalin na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kapangyarihan at kalwalhatian,
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghaya mo aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na niyalay para sa ating kaligtasan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan ako ng katawan dugo ni Kristo para sa buhay na Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Lahat ng takot
isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka, manalig ka. Tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus. Manalig ka. Yahweh, alam ko, ika'y naririto. Lagi na tuwing nasa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Suko yung nasiyasat, batik mo ang lahat-lahat. Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagkalim. Buhay ko'y lagi mong tangan, kahit sa bingit na kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam ko, ika'y naririto, ika'y naririto. Lagi na tuwing nasa tabi ko, sa tabi ko. Sa kapahamakan, iniligtas ako. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tanglawa-nawa kami ng banal na mukha na iyong anak, upang dahil sa liwanag na iyong salita at pinalakas ng tinapay ng buhay, kami makatahak sa iyong landas. Hanggang aming mata mo ang matiwasay na pamumuhay sa iyong kaharian, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen.
Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng paghahandog ng pamilya sa banal na mukha ni Jesus na pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Pepito Marzan. Paghahandog ng pamilya sa banal na mukha ni Jesus. O kabanal-banalang mukha ni Jesus, dinadakila ka namin, pinaparangalan. Pinaalay namin ang aming sarili sa ningning ng iyong mukha, sa kanlungan ng iyong puso at kaibuturan ng iyong kaluluwa. Salamat sa iyong walang sawang pagbibigay para sa aming mga pangangailangan. Pagkain para sa aming kalusugan, damit para sa aming katawan, bubong para sa aming masisiluan, at higit sa lahat, pamilya para sa aming kabuuan. Minamahal naming Panginoon, batid mo ang pagiging bahagi ng pamilya, sapagkat nakipagbuhay ka sa amin. Nakisa kahit sa aming dusa at ligaya. Sa araw na ito, aming Panginoon, kalakip ng iyong pagpapalat patnubay, amin pong inihahandog ang aming pamilya sa iyong kabanal-banalang mukha. Itaguyod mo po ito sa wangis ng iyong sariling banal na pamilya sa Nazareth. Halina at pamunuan mo ang aming pamilya. Maging tahanan mo nawa ang aming tinutuluyan. Pagbuklurin mo kami ng iyong pag-ibig. Manahan ka sa aming puso at manatili ka sa aming piling. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa pag-insenso ng banal na mukha ni Jesus at makisaliw sa pag-awit ng liwanagan mo, Jesus. Liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Yakapin mo ang iyong bayan, sa'yo'y nakahanap ang matalikhagang ilaw mo, pagmamahal. Umapawin ng karinlan, liwanagan mo, Jesus, ang aming buhay. Ipakita mo ang iyong mukha at kami maliligtas, kapayapaan at tangal isinag mo, at maninibago ang wangis na iyong mundo. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga patalastas. Tayo po ay magkakaroon ng second collection for the 10th anniversary of Holy Face of Jesus. Ang host team po bukas, the 9th day, September 15, 2024, Sunday, ay ang SPXI ng Pikwan, PYM, PPC, PFC, and sponsors and benefactors. At ang host family ay si Lola Ludi Gonong. At sasamahan po tayo sa pagdiriwang ni Reverend Father A. Escara. Habang ginaganap po natin ang second collection, ay tinatawagan ko po ang ating PPC President para sa kanyang mensahe at pasasalamat. Muli po, magandang gabi sa ating lahat.
lalong-lalo na po sa ating punong tagapagdiwang sa gabing ito, sa ating kura paroko at rektor ng ating shrine, sa ating pong mga pilgrims, followers, and viewers via live streaming, at sa ating pong lahat na nakikiisa sa ating ikawalong misa nobenaryo bilang paghahanda sa ika-10 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha ni Jesus sa ating dambana. Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay pasalamatan natin, bagamat kilalang-kilala na natin ang punong tagapagdiwang, pasalamatan natin ng buong puso dahil sa pagpapaunlak niya sa atin upang manguna sa ating banal na pagdiriwang. Walang iba kundi si Reverendo Padre Bonifacio Flores. Palakpakan po natin. So ganun din po, pasalamatan natin ang mga host team sa gabing ito, ang Damayang Kristiyano ng Munich sa pangunguna ni Sister Nina Romero, ng Recuerdo sa pangunguna ni Sister Lilia Ibuyat, ng Mayantok sa pangunguna ni Mrs. Luz Melchor, ng Kabawangan Elementary School sa pangunguna ni Ginang Raquel D. Sanggalang, at sa ating host family na sina Mr. and Mrs. Pipito Marzan and family. Palakpakan po natin sila. Ngayon din po ay pasalamatan natin ang lahat po ng mga nagsiganap sa gabing ito, ang ating pong lektor na si Ginoong Leonardo Cadalso Jr., ang ating pong mga lektor na sina Elvira Niegos at Ian Antonio, sa ating pong mga lay ministers, sa ating pong mga Ministry of the Altar Server, sa ating pong mga Coro de Bolto Santo na ngayon ay na-install. Congratulations po sa inyo. At sa ating pong mga Ministry of Hospitality. Palakpakan po natin sila. So bukas po para sa ika-9 na araw ng ating misa nobenaryo, bagamat wala na po yung bagyo, natalo na po ng ating mga deboto, ngayon po ay magdiwang tayo kasi may magandang panahon na nakaamba sa ating ika-10 anibersaryo. So magkita-kita po tayo at mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Maraming salamat po. Pumalakpak ang nakawalong araw na isa na lang. Kumpleto na natin ang ating nobenaryo. Hindi pa nga tapos ang nobenaryo natin. Marami nang lumalapit sa akin, Father, answered prayers na kaagad. Palakpakan natin ang banal na mukha ni Jesus. It's just amazing, no? Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo na sa ika-10 anibersaryong ito, mag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos, ang pagpapala ni Jesus. Sapagkat 10 taon na nating iniingatan, inaalagaan ang kanyang banal na mukha dito sa ating parokya. Pero higit sa lahat, napakahalaga na ingatan natin ang banal na mukha ni Jesus na nasa ating pagkatao. Tayo nilikhang wangis ng Diyos, dahil sa binyag, tayo naging mga wangis ni Kristo. Kaya iyon ang iingatan natin. Ano ho? At kanina ay bahagi ng humiliya ng ating tagapagdiwang ngayon na si Father Bonnie. Muli po, palakpakan natin si Father Bonnie. Ang pangangalaga ng kalikasan. Alam niyo, napansin ninyo ay talaga namang puspusan yung ating pag-aayos ng simbahan, ng ating paligid. Kaya lang, araw-araw din akong nalulungkot. Bakit ho? Kulang tayo sa disiplina. Kada araw-araw na lang namumulot ho ako ng basura. Namumulot ako ng pinag-inuman, pinagkainan, mga plastic. Nakakalungkot. Kasi nag-aayos tayo pero parang hindi lahat ay may malasakit, hindi lahat may disiplina. Pero wag kayong mag-alala. Susolusyonan natin yan. Yung disiplina, hindi ko alam kung na-order po yan sa Lazada o sa Shopee.
tsaka yung malasakit. Pero nagpagawa na ho tayo ng mga basurahan para sana naman ay doon natin ilalagay yung ating mga basura. Ano ho? Ang magpapapangit sa shrine ay tayo rin. Tayo rin ang mag-aayos nito. Atin ito, tangkilikin po natin ito. Kaya napakahalaga, turuan yung mga bata, turuan yung ating sarili na magkaroon ng malasakit sa shrine, sa dambana, sapagkat ito'y ating dambana. Ano? Kaya yung simpleng pagtatapon ng basura sa tamang kalalagyan ay isang pagpapakita ng malasakit at suporta sa pag-aayos ng ating shrine. Ano ho? At ito'y nagpapakita ng ating pagkatao. Ano ho? So, kunting kembot na lang at piyesta na natin, no? Pagdasal pa rin natin. Lagi ko naririnig kay Father Bonnie, God's weather, no? So bagamat lumabas na ng Philippine Area of Responsibility yung bagyo at may paparating pa, pero in 4 days time, no, ay yung habagat ay nandyan pa rin. So hindi natin alam. So tuloy ang dasal at sabi ko nga kung anumang ipagkaloob na weather na panahon, rain or shine, walang makapipigil sa atin. Bakit? Ulan ka lang, bagyo ka lang, deboto kami, no? So walang makakatinag sa ating pagdiriwang at pasasalamat sa banal na mukha ni Jesus. Kaya habang papalapit na po tayo sa pagdiriwang na yon, mas higitan pa natin yung ating dasal. Alam nyo, kung tayo ay nagtatrabaho at tayo ay naghahanda para sa pagdiriwang ng banal na mukha ni Jesus sa ika-10 anibersaryo, ang demonyo 24/7 nagtatrabaho din. Ano? Kaya higit sa lahat, napakahalaga po na papagtibayin natin ang ating pagdadamayan, ang ating pagmamalasakitan, ang pagtutulungan, at syempre yung ating spiritual na pamumuhay. No? Ihanda rin natin ang ating sarili spiritually. Hindi lang physically, hindi lang yung paligid natin, no? Kundi napakahalaga that we prepare ourselves spiritually. Kasi mag-uumapaw ang pagpapala ng Diyos lalong-lalo na sa Lunes. Amen? Pero kung hindi tayo spiritually prepared, baka hindi natin matanggap yung nag-uumapaw na pagpapala. No? So paano ba natin ihahanda yung ating sarili? Sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. No? At pagiging bukas sa kalooban ng Diyos. So kaya habang papalapit na, no, napaganda ng homily kanina ni Father, na sana ay maisabuhay natin. Father Bonnie, thank you so much po for giving your time and yourself sa palagi dito sa shrine. Sabi nga niya, mula ng Pick 1, siya napunta sa ng Pick 2. Hindi natin ramdam na umalis si Father kasi nandito rin siya palagi kasama natin at talaga nagpapakita na sobrang napamahal kay Father Bonnie ang ng Pick 1. Muli po, palakpakan natin pasalamatan si Father Bonnie. Magsitayo po ang lahat. Mamaya ko na po itutuloy ang aking luha. Napapaiyak po kasi ka. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa niyalay na, pumayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.